Magandang araw mga mag-aral at welcome po sa Sir Wells Educational Time. Sa Filipino 8, tatalakayin po natin ngayon ang isinulat ni Andres Bonifacio na ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ang aktang ito ay hindi lamang isang sanaysay, kundi isang matapang na panawagan para sa kalayaan at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Bago natin unawain ang nilalaman ng sanaysay, pakatandaan natin yung nakarang talakayan, yung tekstong persuasive. May layuning hikayatin ng mambabasa na maniwala o kumilos batay sa mensaheng naisiparating ng may akda. Karaniwan itong binubuo ng punto, ebidensya at analisis para maging matibay at kapanipaniwala ang argumento. Ngayon, sa simula ng sanaysay, inilarawan ni Bonifacio ang kalagayan ng ating bansa bago dumating ang mga Espanyol. Ayon sa kanya, ang ating mga ninuno ay may maayos na pamumuhay, may sariling kalakalan, marunong bumasa, marunong sumulat. Ipinakita niya na may maunlad ng lipunan ang mga Pilipino bago pa ang pananakop. Kaso, nagbagong lahat ng dumating ang mga mananakop. Nangako sila magdadala ng kaunlaran at kabutihan, pero sa halip, naranasan ng mga Pilipino ang pang-api, pang-abuso, at pagkawalan ng kalayaan. Binanggit pa nga ni Bonifacio ang maraming sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno, pero sa kabila nito, kataksilan at paghihirap lamang ang kanilang tinanggap. Hindi lamang siya naglahad ng mga pangyayari. Gumamit siya ng mga makatotohanang halimbawa at matitinding paglalarawan para maipadama sa mga mambabasa ang kalagayan ng bayan. Dahil dito, naging makapangyarihan ang kanyang mensahe at nagising ang damdaming makabayan ng maraming Pilipino. Sa huling bahagi ng sanaysay, malinaw ang panawagan ni Andres Bonifacio. Hinimok niya ang mga Pilipino na huwag nang umasa sa mga pangako ng mga mananakop. Sa halip, sinabi niyang panahon na para magkaisa, magtulungan, at umasa sa sariling kakanyahan. Naniniwala siyang ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang kung magkakaroon ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ang bawat Pilipino. Kung susuriin natin ang istruktura ng sanaysay, makikita natin ang tatlong mahalagang bahagi. Una, ang punto na nagsasabing ang mga Pilipino ay inaapi at kailangang kumilos para sa kalayaan. Pangalawa, mga ebidensya, tulad na lamang ng mga pangyayaring nagpapakita ng panlilang, pang-aabuso at paghihirap ng mga mamamayan. At ikatlo, analysis, kung saan ipinaliwanag ni Bonifacio ng tanging daan tungo sa tunay na kalayaan ay ang pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng sambayanan. Magpahanggang ngayon mahalaga pa rin ang mensahe ng sanaysay na ito. Bagamat wala na tayo sa panahon ng kolonyalismo, nananatili ang pangangailangang maging mapanuri, responsable at makabayan. Ang pagmamahal sa bayan ay nagpapakita hindi lamang sa malaking sakripisyo, kundi maging sa simpleng pagsunod sa batas, paggalang sa kapwa, pagiging tapat, at pakikilahok sa mga gawain makabubuti sa ating komunidad. Kaya, mga kabataan, tandaan natin, lalo na sa mensahe po ng ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Bonifacio. Bagamat tapos na ito sa panahon ng paghimagsikan, subalit ang mensaheng ito ay yung mensaheng pa rin napapanahon hanggang ngayon. Kaya kabataan, maging mapanuri, maging responsable at mahalin ang ating bayan. Sapagkat ang kinabukasan ng ating bansa ay nagsisimula sa mga mamamayang handang kumilos para sa kabutihang panlahat. Magandang araw mga mag-aral, nawa ay meron po tayong natutunan sa aral na ito. Maraming salamat, hanggang sa